Ka-Express, Gilas update muna tayo. Malinaw na ang direksyon ni Kai Sotto at mukhang hindi muna NBA Summer League ang kanyang immediate na target. Sa halip, isang malaking desisyon ang kanyang tinatahak ngayon, ang pagpasok sa USNCAA Division I Basketball bilang hakbang para mas mapalapit sa kanyang ultimate goal, ang maging kauna-unahang full-blooded Pinoy sa NBA. Well, kahit tayo dito sa Express Info na number 1 supporter ni Kai, ay naintindihan na isa ng suntok sa buwan ang paglalaro ni Kai sa NBA. Pero katulad ng ating edulo, we still believe kayang-kaya pa ni Kai na makapasok sa NBA, and this time, using the USNCAA route. Ayon mismo sa Samahang Basketball ng Pilipinas, suportado nila ang plano ni Kai. Sa panayam nitong early part of March, sinabi ni SBP President na si Ricky Vargas, he's now preparing for the NBA again. He's preparing to join a college team. We understand, his dream is also our dream. So, ibig sabihin, malinaw, hindi atras ang hakbang na ito, kundi isang strategic move para mas mapansin ng NBA scouts at agents. Well, isang malaking hakbang ni Kai kung sakaling mapabilang siya sa isang magandang college basketball program na fit sa kanyang skill set. There is no doubt na napaka-skilled ni Kai in relation sa kanyang height. He can jump, can shoot, and can pass, something na lahat ng mga NBA teams are looking for. Sa ngayon, wala pang konkretong college na inanunsyo si Kai, pero aktibo na ang kanya paghanap at paghahanda. At kasalukuyan pa rin siyang naglalaro sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas at inaasahang matatapos ang kanyang season bandang April to May at pagkatapos nito, target niyang mag-enroll para sa 2026 to 2027 NCAA season. Again, hindi pa ito tiyak dahil posible ring magbabalik si Kai sa NBA Summer League at magkaroon ng NBA team invites na isang shortcut compared sa paglalaro sa college. Bakit NCAA ang piniling ruta? Simple lang, exposure at development. Dahil sa pagbabago ng NCAA eligibility rules, pinapayagan na ngayon ang mga dating professional players na maglaro sa college basta wala silang NBA contract o official NBA game experience. So, ibig sabihin, pasok si Kai sa requirements. At sa ganitong setup, mas mahaba ang playing time, mas structured ang system, at mas direktang nakikita ng mga NBA scouts ang kanyang development. At besides sa kanyang present physique, ay siguradong pwede na niyang aararuhin lahat ng college basketball dahil fully developed na ang kanyang katawan and he is now stronger than ever. May suporta rin mula sa international basketball community. Si Danny Green, isang 3-time NBA champion, ay nagsabing, smart move ang pagbabalik sa US college setup dahil sa exposure, lalo na't bihira ang 7'3" na player na may skill set tulad ni Kai. So kung babalikan ang kanyang journey, malaking pagbabago ito sa kanyang dating landas. Noong 2019, tinanggihan niya ang mga offers mula sa US college para sumali siya sa G League Ignite. Well, ito ang sinasabi ng nakararami na missed opportunity noon ni Kai. Kung nag-USNCAA pa sana siya, ay tiyak ang kanyang development against players sa kanyang edad. Unlike sa G League Ignite, na hindi siya nabigyan ng pagkakataon to shine with the likes of Jalen Green and Jonathan Kuminga in the limelight. Undrafted si Kai noong 2022 at mula noon ay naglaro siya sa NBL Australia at Japan B-League kung saan umabot siya sa 1,000 point milestone ngayong February 2026. May experience din siya sa NBA Summer League noong 2023 kasama ang Orlando Magic pero tila hindi pa ito sapat para makuha ang atensyon ng mga NBA teams. Pero huwag rin natin kalimutan na nagkaroon ng back injury si Kai during his NBA Summer League stint that sidelined him for months. At sa puntong ito, malinaw na ang Summer League ay hindi pa priority. Yes, nananatili itong option lalo na sa off-season pero ang mas piniling ruta ngayon ay ang mas matagal at mas systematicong development ng NCAA kasama pa ang posibilidad ng NIL earnings para hindi masakripisyo ang kanyang financial stability. Pero hindi pa ito official, as other reports have said na hindi raw kasama ang USNCAA ngayon sa mga pinagpipilian ni Kai. Pero kung sakaling matutuloy talaga si Kai sa USNCAA, ay may kapalit ang desisyong ito. Posibleng ma-miss ni Kai ang ilang mahalagang commitments sa Gilas, kabilang na ang FIBA World Cup, Asian Qualifiers at Asian Games, dahil ang NCAA season ay tumatakbo mula November hanggang March. Dagdag pa rito, hindi pa rin siya nakakapaglaro para sa Gilas mula ng kanyang knee injury noong January 2025.
Ito ay parte na talagang malaki ang impact sa kawalan ni Kai sa Gilas as what we have seen in the last FIBA window kung saan natalo tayo sa New Zealand at Australia. So sa ngayon, nasa critical stage ang career ni Kai, nasa isang crossroad dahil hindi na bata si Kai at isang wrong move ay pwedeng maging isang kiss goodbye sa kanyang NBA dream na siyang pangarap ng buong Pilipinas. Isang bold at risky move ang kanyang plano. Iiwan ang stable at well-paying career sa Japan para sa uncertain na landas sa US college basketball. Pero kung magbubunga ito ng exposure at development na hinahanap ng mga NBA scouts, maring ito na ang magiging susi sa kanyang matagal ng pangarap. So ngayon, ang tanong, mas epektibo ba ang NCAA route para makapasok si Kai sa NBA? O dapat ba niyang subukan ulit ang NBA Summer League para sa mas direktang exposure? Well, sa puntong ito ng career ni Kai, malinaw na hindi na ito simpleng progression. Ito ay isang calculated reset. Sa edad na 23 at sa taas na 7'3", nasa rare position siya kung saan may experience na siya sa professional leagues. Pero hinahanap pa rin ang tamang pathway para tuluyang makapasok sa NBA. Kaya ang tanong ngayon, bakit NCAA ang piniling ruta at hindi agad NBA Summer League? Una, kailangang maintindihan ang malaking pagbabago sa college basketball landscape sa US dahil sa bagong NCAA eligibility rules, pinapayagan na ngayon ang mga dating pro players mula G League o overseas players na pumalik at maglaro sa Division I level basta't wala silang NBA contract o official NBA game experience. At sa sitwasyon ni Kai, pasok siya sa criteria. So ibig sabihin, bukas na muli ang pinto na dati niyang isinara noong 2019 nang pinili niya ang G League Ignite kaysa college offers mula sa malalaking programa tulad ng Kentucky at Georgia Tech. At kapag makatapak si Kai sa USNCAA, siguradong gugulatin niya ang lahat. He has the ability to stamp his class and dominate the league. His combination of height, skills, and high basketball IQ, plus his maturity, is I think too much for his team in USNCAA basketball, kung saan siya ay binubuli inside. Ngayon, siya na ang mambubuli. So ngayon, ang NCAA ay hindi lang stepping stone, isa itong high visibility platform. Sa bawat laro, may presensya ng NBA scouts, agents at analysts na aktibong naghahanap ng talento. Hindi tulad ng NBA Summer League na maikli lang at kadalasang limited ang minutes, ang NCAA season ay tumatagal ng ilang buwan. So dito, mas may pagkakataon si Kai na ipakita hindi lang ang kanyang size at skills, kundi pati consistency, conditioning at adaptability sa structured system ng US basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ang kinulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.